Kasalanan mo tong lahat. Ano nangyari sa anak ko? Yan ang bunga ng pangangaral mo at ng relihiyong kinasangkutan mo. Pinabayaan mong anak mo. Lagi kang wala. Aktibo ka sa gawain ng sekta ninyo. Pero ang anak mo, napapabayaan mo na. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali bilang anak mo. Dahil simulat sa pool, hindi ko na nararamdaman ang pagiging ama mo. Ngayon, sabihin ninyo, anong kasalanan ko sa inyo? Bakit higit pa sa isang kasuklam-suklam na tao? Kung ituring mo ako, anak niyo ba talaga ako? Sa biyaya ng Diyos, malugod naming inihandog sa inyo at sa ating puong may kapal ang dulang aakay sa inyo sa matuwid na landas, mga kwento ng pagsisikap, nadapa, subalit ibinango ng pananampalataya. Pagtitiwalang higit pa ang kayang gawin ng Diyos kaysa sa ating hinihiling. Mga katagang puno ng pag-asa. Sana, Lord. Mga katagang naghahanap ng kasagutan, tunay na pagsisisi at ganap na pagtitiwala sa Kanya. Sana, Lord. Handog ng Oragon Creator. Sana, Lord. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ng dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Lucas 23:33 hanggang 34. Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig. At saka po ako mananampalataya at lingkod ng Diyos. Ako si Dalia, isang ebanghelista. Nasa puso ko talaga ang ipaabot ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa tao, ang kanyang pagpapatawad. Hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Ma, kumain na kayo. Magkakasakit kayo niyan kapag lagi kayong nagpapalipas ng gutom. Ano? Hinahangad mo na magkasakit ako? Mama, hindi ho. Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Sinabi mong magkakasakit ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ay! Hindi ko kailangan yan. Ay! Ma! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Dahil alam kong may kamalasan ka sa buhay. Kaya namatay ang anak ko. Dahil sa pagpapalit mo ng paniniwala. Ma, huwag niyo namang hamakin ang pinaniniwalaan ko. Dahil ako, sigurado ako na tunay na Diyos ang aking pinaniniwalaan at pinaglilingkuran ko. Tama na. Tama na. Hindi ako interesado sa pinaniniwalaan mo. May sarili akong paniniwala. Dito ako nabuhay at dito ako mamamatay. At isa pa, ngayong patay ng anak ko, wala nang pipigil sa akin para kunin ang lahat ng pag-aari niya. Dahil bago pa man kayo ikasal o magkakilala ng anak ko, naipundar niya na ito. Kaya kukunin ko ang para sa anak ko. Pagtsagaan mo munang maliit na bahay na ito, at least walang gugulo sa atin. Sana hindi kayo pumayag na basta na lang tayo palayasin ni Lola. Atin ang bahay na yun eh. Kung buhay si Papa, hindi nila magagawa yun. Anak, unawain na lang natin. Iba ho ang unawain sa pabayaan na nakawin ng karapatan natin. Ano yun? Magtsatsaga tayo dito sa maliit na bahay, samantalang ang bahay na iniwan sa atin ni Papa,
iba ang nakatira? Sinong titira doon? Sina Tio Aldo, na paborito niyang anak? Bahay natin yun. Huwag tayong pumayag na angkinin na lang nila. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat, anak. Bulag sila sa katotohanan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ho, inay. Alam na alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya hindi niyo ako mapipigilan na bumalik doon at palayasin sila. Tayo ang tunay na may-ari ng bahay na yon. Tayo rin ang may karapatan. Hindi ko napigilan ang anak ko sa hangarin niyang awayin ng biyanan ko. Dahil totoo nga ang kanyang hinala. Pinatira nga ng biyanan ko ang paborito niyang anak sa mismong bahay namin. Kaya nagpang-abot silang dalawa sa lugar na yun. Magsilayas kayo rito. Bahay namin to. Ano? Kami magtitis doon sa maliit na bahay? Tapos kayo, magpapakasarap sa magandang bahay na iniwan sa amin ni Papa? Ang sama ng ugali mo, ah. Nakiusap lang kami kay Mama dahil wala naman kayo rito. Kaya kami muna ang titira. Sinungaling! Paborito kayo ni Lola. Kaya sa inyo lahat ng pabor. Magsilayas kayo rito. Dahil kung hindi, irereklamo ko kayo. Tinatakot mo ko? Baka gusto mong malaman ang lahat ng kabulukan ng papa mo. Anong nangyayari dito, Maris? Inay, mabuti na lamang at nandito na kayo. Itong magaling niyong apo, pinalalayas kami. Hindi pa nakontento. Nagbabanta pa na kapag hindi daw kami umalis, irereklamo daw kami. Hindi naman kami magtatagal dito. Hahanap din kami ng maupahan. Kaya huwag kang maging madamot katulad ng ama mo. Huwag niyong mabanggit-banggit ang papa ko dito. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit malayong loob niya sa inyo. Ang sasama ng ugali niyo! Bastos ka! Yan ba ang itinuturo ng inay mong nangangaral kuno na salita ng Diyos? Hindi pagsasa Diyos ang natututunan mo sa mama mo, kundi asal demonyo! Walang nagawa ang anak ko dahil pinagtulungan sila ng biyanan ko at ang bayaw ko na paboritong anak ng aking biyanan. Dahil ayaw kong maapektuhan ang pagmimisyon ko sa isang liblib na lugar, isinantabi ko muna ang bagay na yun dahil alam kong pagsubok lamang ng Diyos ang mga nangyayari. Nay, bakit po kayo nakabihis? Nasabi ko na sa iyo to nung nakaraang linggo, hindi ba? Sasama ako sa misyon sa Del Carmen. Maraming taong naliligaw doon at naghahangad na makarinig ng mabuting balita. Mamayang madaling araw ang alis namin. 2 araw lang kaming mawawala. Ma, I love you. Oh, bakit ka ganyan makayakap? Hindi ako sanay ng ganito, anak. Pangako, ayoko lang maapektuhan ng pagmimisyon namin. Pero pagbalik ko, aayusin natin ito. Makababalik tayo sa sarili nating bahay. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa huling 7 wika ni Jesus na ating napag-aralan, ano ang isang salita na pwedeng mag-describe ng kanyang mga sinabi o ng kanyang mga ginawa dito sa mundo?
pagpapatawad po. Pag-ibig po. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. Ang isang salita na pwedeng i-describe sa huling 7 wika ni Jesus at ang kanyang buong buhay at ang ginawa dito sa mundo ay unconditional o agape. Nagpatawad siya kahit hindi pa humihingi ng tawad ang mga nagpapako sa kanya. Iniligtas niya ang isang magnanakaw kahit wala itong nagawa sa buhay niya. Sumampalataya lamang siya sa Panginoon. Sa pagpapahayag na alalahanin siya kapag naghahari na si Jesus, noon din, isinama siya ni Jesus sa paraiso. Naglingkod siya kahit pakiramdam ay tila pinabayaan na siya. Kahit nakaranas ng pagkauhaw, naglingkod hanggang sa matupad ang lahat. Naglingkod kahit kapalit ay kamatayan. Napakabuti ng Diyos. Mahal niya kami kasi ipinadala niya kayo upang kami makarinig ng mensahe ng biyaya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa amin. Sis, ayos ka lang? Okay lang ako. Puyat lang ako at napagod lang siguro. Ang mahalaga na ipangaral natin ang mabuting balita. Magpahinga na po muna kayo. Diyos ko, ano itong nangyayari sa akin? Bakit nakararamdam ako ng panghihina? Panginoon, ingatan mo ko. Ingatan mo kaming lahat. Bilang lingkod ng Diyos, pinanghahawakan ko ang sinabi ni Charles Spurgeon. Expect great things from God. Attempt great things to God. Ibig sabihin, expect great things from God. Umasa ng malalaking bagay mula sa Diyos. Huwag panghihinaan ang pananampalataya. Higit ang kaya niyang gawin kesa sa ating iniisip. Attempt great things to God. Gawin ang malalaking bagay para sa Diyos. Huwag matakot. Kung malaki ang Diyos mo, malaki rin dapat ang iyong hakbang para sa Kanya. Wala akong kamalay-malay na sa kabila ng ginagawa kong paglilingkod sa Diyos, susubukin ng matindi ang aking pananampalataya nang mangyaring isang bagay na labis na yumanig sa pagkatao ko. Sino yan? Baka si inay na. Sandali lang. Sino kayo? Teka! Anong gagawin niyo sa akin? Sino kayo? Bitawan niyo ako! Hello? Dahlia! Umuwi ka na! Si Maris! Ma? Anong nangyari? Mama Carolina! Pinasok ng mga lalaki ang tinutuluyan niyo ng mga adik! Anong nangyari sa anak ko? Umuwi ka na! Sabihin niyo, anong nangyari sa anak ko, Mama? Hello? Hello? Sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa kanya dahil sa pagpapalit niya ng relihiyon. Hindi na maganda ito. Ma, anong nangyari kay Maris? Kasalanan mo tong lahat. Anong nangyari sa anak ko? Yan ang bunga ng pangangaral mo at ng relihiyong kinasangkutan mo. Pinabayaan mong anak mo. Lagi kang wala. Aktibo ka sa gawain ng sekta ninyo. Pero ang anak mo, napapabayaan mo na. Maris? Anak, anong nangyari sa'yo? Ginahasa ang anak mo ng mga hayop na yon. Diyos ko! Ito ang nangyayari kapag pinalitan mo ang relihiyon. Bakit niya hinayaang gawin ito sa aking apo? Ito ang bunga ng pagtalikod mo sa pananampalatayang kinamulatan namin.
Huwag niyong sisihin ang Diyos sa nangyari kay Maris. May dahilan ng Diyos kung bakit tinayaan niyang mangyari ito. At anong klase ng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Hindi pa babayaan ng tunay na Diyos ang kanyang mga anak. Ang Diyos ay pagmamahal, hindi ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Una, namatay ang iyong asawa sa sakit. At ngayon naman, ginahasa pa ang iyong anak. Walang kinalaman ang aking pananampalataya sa pagkamatay ng anak niyo. Nagkasakit siya. Sinabi mismo ng doktor na wala nang magagawa pa. Hindi ko sisisihin ang Diyos sa nangyari sa kanya. Hindi ang Diyos ang may kasalanan, Dahlia. Ang relihiyong sinalihan mo. Ito ang parusa ng langit sa pagtalikod mo. Nawala na sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Iwan mo na yan at bumalik ka sa relihiyong tinakwil mo. Kailanman, hindi ko tatalikuran ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Kayong sa Panginoong Hesus ko lang matatagpuan ang salitang nagbibigay buhay. Kahit ganito nang nangyari sa anak mo? Ha? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kamalasang nangyayari sa buhay niyong mag-ina? Hindi ko man maunawaan ngayon ang nangyayari. Hindi ko man maunawaan kung bakit nangyari ito sa anak ko. Alam kong may purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari ito. Baliw ka na nga. Binulag ka na ng maling sektang kinaaaniban mo. Binulag ka na ng relihiyong yan. Katulad na nangyari sa iyong asawa. Tinanggap mo lang? Ngayon, ganun pa rin. Tatanggapin mo na lang ang nangyari sa iyong anak. Hindi ko tinatanggap ng basta-basta. Ipinagkakatiwala ko na sa Diyos ang lahat. Mahal ko ang Panginoon ko. Handa akong tanggapin hindi lamang ang mabuti, kundi pati na ang masakit. Dahil alam ko na pinapalakas niya ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang Diyos ang gaganti sa mga gumawa ng masama sa aking anak. Noong mga sandaling yun, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na danasin ng anak ko ang bagay na yun. Pero isa lang ang hindi mawala sa isip ko. Kasama ko ang Diyos, hindi niya kami pababayaan. Ilang araw din ang nakalipas, bunga na rin ang marubdubang panalangin. Sumuko rin sa pulis ang isa sa gumahasa sa anak ko. Naparito ka ba para iganti ang anak mo? Hindi kita masisisi. Ngayon ko lang napagtanto ang pagkakasala ko. Hindi ko alam kung paano haharap sa'yo. Sa inyo. Hindi ko kayang tumingin sa mga mata mo. Ang bigat ng kasalanan ko sa inyo. Lango lamang ako sa ipinagbabawal na gamot kaya nagawa ko ang bagay na yun. Bago pa man ako pumunta rito, kumukulo na ang tugo ko. Dahil sa galit. Dahil sa kawalang hiyang ginawa niyo sa anak ko. Pero pinipili kong patawarin ka. Kahit hindi ka pa humihingi ng tawad. Patawad po. Patawad. Sana'y pagkatapos nito, magbago ka. Dahil mas matinding kahirapan ang dadanasin ng mga tao na ayaw magbago at hindi sumasampalataya sa Panginoon. Daria. Hindi ka man kayang harapin ang anak ko. Pero ipinapaabot niya. Pinapatawad ka na niya. Dahil hindi mo alam ang ginagawa mo. Pinipili naming magpatawad. Kesa ang mapasaapoy ka ng impyerno.
Sa laki ng kasalanan ko sa inyo, sa anak ninyo, parang hindi ko po deserve ang pagpapatawad ninyo sa akin dahil sa ginawa ko sa inyo. Walang kasing sakit. Pero ganoon ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Harapin ang taong nagkasala kahit nasasaktan. Dahil ganoon ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hinarap niya ang sakit at hinarap niya ang mga taong makasalanan. Mapatawad lamang ang lahat ng taong sasampalataya sa Kanya at maligtas sa kaparusahan ng impyerno. Pinagsisisihan ko po ang ginawa ko. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Sa Kanya ka nakagawa ng malaking pagkakasala. Diyos ko, Diyos ko. Patawarin niyo po ako. Diyos ko. Hiling ko lang, ituro mo na ang mga kasama mo para mapanagot din sila sa batas. Mapapatawad ko ang kanilang pagkakasala, pero mananagot sila sa batas. Hindi ko man maunawaan noon kung bakit ipinahintulot ng Diyos na danasin ng anak ko ang ganoong pagsubok. Ngayon ay nauunawaan ko na. Sa kabila ng malaking sakit at hirap, naroon din ang malaking ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin bilang administrator ng isang iglesia at bilang full-time evangelist na laging kasama sa mga church planting. Nakita ko na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Panginoon. Lumipas ang ilang linggo at napanagot sa batas ang lahat ng gumahasa sa aking anak. Lahat pala ng iyon ay may kaugnayan kay Aldo. Mga kasamahan niyang adik ang gumawa ng kasamaan, kaya pati ang bayaw ko ay nasampahan ng kaso. Masakit tanggapin na ang mismong kadugo ng aking asawa ay sangkot sa ganoong karumal-dumal na bagay. Ngunit hinayaan ko ang hustisya ng Diyos at ang batas ang maghari. Ang anak ko naman, sa kabila ng lahat ng sugat, natutong magpatawad. Pinili niyang palayain ang sarili mula sa galit at kalaunan nakatagpo ng pag-ibig sa isang lingkod din ng Diyos. Isang taong nakaunawa sa kanyang pinagdaanan at handang mahalin siya ng buo. Ang biyanan ko naman, sa awa ng Panginoon, sa ilang taong pagtsatsaga sa panalangin, nakakilala na rin sa Panginoon. Hindi nga lang sa simbahan kung saan ako naglilingkod sa Diyos, pero ang mahalaga, nakakilala na siya sa Panginoon. Ngayon, mas lalo kong nakita ang kahulugan ng pananampalataya. Hindi lamang sa oras ng kasaganaan, kung hindi lalo na sa oras ng matinding pagsubok. Ang Diyos ang aking sandigan, at sa Kanya ko natagpuan ang lakas na magpatawad. Ang tapang na humarap sa katotohanan at ang pag-asa na kahit sa gitna ng dilima ay may liwanag na naghihintay. Ito ang aking patotoo na sa bawat sugat may layunin, sa bawat luha ay may paglilinis, at sa bawat pagsubok, may ministeryong ipinagkakaloob ang Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Sumainyo ang isang dula ng patotoo na padala ng isa sa ating masugid na taga-subaybay. Ginampanan nila Lori Ann Olos, Malin Pisico at Buddy Boy Aborde. Nilapatan ng musika at angkop na tunog, Kenji Bundaya. Isinaayos para sa radyo ni Salvador Lubigan. Ito'y isa pa rin produksyon ng Oragon Creator. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share. I-click na rin ang notification bell
para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. At para po sa aming mga tagapakinig sa amang radio station, inaanyayahan po namin kayong pumunta sa aming YouTube channel na Sana Lord. God bless po sa inyong lahat.